Desisyon ni Liza Soberano na umalis sa Careless, sabi pa ni James Rick. Kung bago pa lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. Kinumpirma ni Careless Music CEO James Reid na si Liza Soberano na mismo ang nagdesisyon na umalis sa ahensya dahil dito sa desisyon ng aktres sa ibang career track sa management nito. Desisyon niya, it's her decision sa lahat ng kontrata at kasunduan ko sa aking mga artista. Mayroong pagwawakas para sa kanilang kaginhawaan. Close kung saan maaari kang umalis. You can leave as long as I agree, and nag-agree naman ako. I agreed to it, he said. We decided to make a statement about her departure because there were a lot of rumors na hindi na siya, that she's not part of her list. So we decided to release the statement just to confirm it so there wouldn't be any confusion, he said. Ipinanto rin ni Reid na pag-alis ni Soberano sa ahensya ay dahil sa magkaibang career path. Ang actress at ahensya, ipinanto din niya na mas nakatutok ang Careless sa mga aktibidade dito sa Pilipinas habang ang Forevermore star ay naghahanap ng karera sa Hollywood. Magkaima kami, kumbaga career paths. Mas nakatutok siya sa kanyang karera sa US at pagpunta sa Hollywood. Lahat ng iyon, and mas focus kami sa Pilipinas. We're more focused here in the Philippines. Music and local activities, he said. We're really focused here in the Philippines. Well, I did help her a lot of sa initial meetings with her co-management in the US. Even with that first film, Liza Frankenstein, I introduced the director, pero everything after that shot talaga. He further explained, binigyang diin din ng randomatic singer na hindi nila pinasikat si Careless, si Liza Soberano. Ito ay dahil sa sariling merito ng actress na ipinaliwanag ang kanyang flexibility ng mga kasunduan sa label. Actually, very loose yung agreement namin from the very beginning. Hindi ko siya pinasikat. Siya ay si Liza Soberano na noong sumakay siya kaya naman napaka-flexible ko. Ang plano niya from the very first time we talk was in Hollywood talaga, he said. Ang clear na plano ni Liza na pumasok sa Hollywood sa kabila ng pag-alis ni Soberano. Tinyak ni Reid ang pagiging proactive ng actress bilang isang artista na binanggit kung gaano siya katatag sa gusto niyang maabot sa kanyang karera. Napaka-proactive ni Liza sa kanyang career simula nang sumali siya sa Careless. Mayroon siyang napakalinaw na ideya kung saan niya gustong pumunta sa kanyang karera at lahat ng bagay. Towards the end, basically, minamanage niya ang sarili niya. She's managing herself, he continued. And you know now that she's in the US, it makes sense na wala na si Careless sa picture, which it's okay with me. Itinuro din ng mga awit na siguro ay isang manager na tumulong kay Soberano sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng tamang mapagkukunan at isang kupunan. Very collaborative. Ayokong makita ang sarili ko bilang boss niya. Ito ay higit sa akin bilang isang artista na pinamahalaan ang aking sarili at tinutulungan ko siya sa aking mapagkukunan at sa aking kupunan upang tulungan siyang pamahalaan ang kanyang sariling karera. Kaya hindi ko talaga naramdaman na gumawa ako ng mga desisyon para sa kanya. Simula pa lang tinanong ko siya, ano ang gusto mong gawin? Kasi that's how it treated my career. Paliwanag pa ni Reid, higit pa sa dealings, resources, negotiations, lalo na sa mga supporting staff sa Careless staff na nakatrabaho ko sa loob ng maraming taon. Actually, marami sa kanila ang mga kaibigan ko na matagal ko nang kilala. Talagang suporta at mga mapagkukunan. Nang tanungin kung alam ni Reid ang plano sa karera ni Soberano pagkatapos ng Careless, ibinahagi niya sa pinamahalaan ng aktres ang kanyang sarili sa tulang ng US-based entertainment agency na Transparent Arts. Now that she's no longer with Careless, I know she has a co-management sa US, that's Transparent Arts, and as far as I know, that's it. Naniniwala ako na papasok na siya sa production para sa sarili niyang serye. Sa tingin ko, pelikula rin. She's still auditioning for the projects in the US, she said. Nais ng singer-actor si Soberano na maging pinakamahusay sa kanyang mga pagsusumikap habang tinyak sa kanya na si Careless ay laging narito para sa kanya sa kabila ng kanyang pag-alis. We've been clear from the start with Liza na we try our best and we hope that it work out. Kami ay lubos na nagpapasalamat at ipinagmamalaki sa kanya na siya ay pinalad sa kanyang unang pelikula. At ito ay isang magandang panimulang punto. Umaasa kami na magmumula doon ang magagandang bagay. Aniya pa, napakasarap magtrabaho sa kanya at hiling namin sa kanya ang lahat ng pinakamahusay para sa kanyang mga plano sa US at kanyang karera. Kahit wala na siya sa amin, naway babalikan siya dito sa Pilipinas. May pamilya pa siyang babalikan sa Pilipinas, lalo na sa Careless team. Lagi kaming nandito para sa kanya.
at hindi pa natutugunan ni Soberano ang kanyang pag-alis sa ahensya. Sa oras ng press, ayon kay Curtis, iniwan niya ang label noong July 29 ng taong ito. Ang Lisa Frankenstein star ay nihayag bilang isang talento ng Curtis sa isang trade event noong Hulyo 2022. At sa kabilang banda, proposal ni Khalil kay Gabby fake news. Relax, you'll know promised. Promise ni Gabby Garcia sa kanyang fans and supporters. Ibabandera niya sa buong universe kapag nag-propose na sa kanya si Khalil Ramos. Yan ang sabi ng Kapuso actress matapos maintriga ang ipinost niyang mga litrato sa Instagram kung saan may napansing something ang mga netizens. Nag-share ang Kapuso actress at event host sa IG ng mga pictures niya nakuha sa mga kaganapan sa kanyang personal life at career na may caption na giving this 20 carousel post a try. Life lately smiley. Sa comment section ng kanyang mga post ay marami ang nagkomento matapos mapansin ang suot niyang singsing. Particular na sa unang niyang litrato, may mga nagpalagay na engaged na sila ng kanyang boyfriend na si Khalil dahil nga sa suot niyang kumikinang na singsing. Pero bago pa mag-post ng fake news ang mga netizens na mahilig magpakalat ng mga kasinungalingan sa social media, ay agad na inaddress ni Gabby ang issue. Guys, it's a ring from my mom Afik engagement rings. Should be on the left hand. It's my right hand, you guys. Relax babes, you'll know promise. Ang paglilinaw pa ng Kapuso actress. In fairness, 7 taon na ngayong magjowa sina Gabby at Khalil at mukhang pang forever na nga ang kanilang relasyon. Sa isang interview na banggit ni Khalil na napag-uusapan na rin nila ni Gabby ang pagpapakasal pero hindi pa ito mangyayari in the near future. Basta ang feeling ng celebrity couple, sila na ang ipinagtagpo ng tadhana. Kasi naman, sigurado naman silang dalawa sa isa't isa. Ika nga nila, nakikita na nila ang future sa isa't isa. Pero sa ngayon ay hindi pa sila magpapakasal. Pero may plano na silang magpakasal dahil komportable na sila sa isa't isa at hindi na nila nakikita ang buhay na hindi kasama ang isa't isa. May mga plano na sila na sa ngayon ay priorities muna nila ang kanilang career at trabaho. Kung saan may mga plano sila para sa future, para maging stable sila. Dahil sa ngayon naman ay marami pa silang mga goal na gustong abutin at ang pagpapakasal ay hindi at wala pa sa option. Pero ika nga nila, nasa plano na nila ang pagpapakasal pero hindi pa sa ngayon. At sa kabilang balita naman, Sophie Van, inakalang boy ang ikalawang anak. Baby Tiny, it's a girl. Bisibisihan ang celebrity couple na sina Van Abrenica at Sophie Alberts sa pag-prepare ng nursery room para sa kanilang second baby. Sa kanilang YouTube channel, ibinahagi ng mag-asawa ang naganap na simple and intimate gender reveal for their second child na tinawag nilang Baby Tiny. Pagbabahagi pa ni Sophie habang inaayos ang mga gamit sa nursery room ng ikalawa nilang baby. I'm on my third trimester officially, so the nesting season has begun. Sa isang bahagi ng video, ipinasilap ni na Sophie at Van ang pagbisita nila sa ultrasound clinic kung saan din naganap ang gender reveal. I'm so excited when Baby Tiny comes. Ang tuwang-tuwang reaksyon ng panganay nilang si Aviana. Kasunod nito binanggit ni Sophie sa kanyang eldest daughter na si Aviana Celeste na knows na nila ang gender ng kanyang magiging kapatid. Baby Tiny is a girl love, say pa ni Sophie. Kwento pa ni Sophie, nung una raw ay nakala nilang boy ang kanilang second baby dahil ibang-ibang experience niya noong pinagbubuntis niya ang panganay na anak.